Diyos sa bigay mong tanghalian. At yung pansit at saka kanin, kaming mga Kapampangan, pwede yan. Parang ulam na rin sa amin. Yung iba kasi sinasabi nila pansit na pat may kanin pa. Ito naman yung tea. May ganun kasing ugali tayo sa aming mga Kapampangan. Palibasa, buhay, hindi naman marangya. Yung pansit ginagawa naming ulam. Bagamat pareho lang ito, pansit at kanin. Kaya yung iba nagtataka, bakit daw inuulam? Eh gusto namin Kapampangan kami, may kiniyabi mga tana. Hmm. Lalo na ako, lumaki ako sa pansit. Sa aming probinsya, may restaurant mabenta pansit. Eh, ang Diyos ang provider ng pagkain ng tao sa buhay. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Mateo 6:9-12. Ama namin nasa langit, 11. Bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya Diyos ang naglala ng pagkain ng tao. Kasi mahal ng Diyos ang tao na kanyang nilikaw o nilalang. May ulam kami paksiw. Mamayang gabi ko na lang kainin to. Paksiw na tilapia. Saka yung galunggong na lapad o babaeng galunggong.
Kiwi fruit forestry. O yan o. Pickwick. Sa isang gaya namin hindi mayaman. Wala nang pinipiling pagkain. Basta kung ano yung kinakain natin, binibigay ng Diyos. Pasalamatan na lang natin ng Diyos. Kagaya nito, pasit at kanin, carbohydrates yan pareho ito. Mahirap naman kainin mo yung kanin na walang ulam. Napakahirap lunukin. Ang malaga, pinagpapasalamat mo sa Diyos. Ang mga kinakain mo. Mami, kagaya natin, mga nasa mga hindi naman tayo mayaman. Mamimili ka pa ba ng kakainin mo? Hindi na. Importante meron. Bagayan Diyos. Amen. Ako kahit ano na, kung minsan natatawa pa ka sila sa akin, okay lang. Sa isang pagkakataon, yung kalamay, ginawa ko pa naman sa pan. Tatawa sila. Yung kalamay na malagkit, kinalaman ko sa pan. Sabi nila, ano ba yan? Importante, pinagpapasalamat mo sa Diyos. Kasi hindi kasi usual yun eh. Saka nakakitang kalamay, papalaman mo sa pan. Ayan, nung pinalaman ko, nagulat sila. Sabi nila, ayan na naman si Manny, bumira naman. Yan ang gusto mong ipalaman. Eh, yun ang meron eh. Alakainin mo yung paano wala kami. Ganyan ako. Hindi ako maselan. Sige na, kain lang ng kain. Ang mahirap, wala ka nang kainin. Tatawa ako, dumidigay ako. Tapos na. Tapos na rin ako maglaba. Biyaya ng Diyos, anong oras ba? Alas 12:30, tapos na. Pati labada, tapos. Ayan. Yan yung nilabang ko kapon. Yan.
Nilaban ko kapon yan. Ito yung nilaban ko ngayon. Ito. Yan. Araw-araw naglalaba. Basta mayroong lalaban, okay lang kasi automatic naman po yung washing machine kaya medyo maigi lang. Maayos oh. Dahil wala kaming bubong, parang bibingkain damit pag sinampay mo, mainit ang yero. Tuyo yan. Parang bibingka. Hindi nga nakabilad pero yung init ng yero pag bumagsak yun, tuyo yan. Eh yung washing machine pa, meron yung dryer yun. Kaya madaling matuyo. Bus na rin siya. Siyempre magbabalaw tayo ng tubig. Kasi minum tayo ng tsa. Balawan natin yung tsa sa bibig. Pinagtagumpay na naman ng Diyos ang aking tanghalian. Amen. God is good all the time. Senior na po ako, 64. Sa awa ko, 65 ako. Stroke nose, 6 years. Sa August, 7 years. PWD ako kasi yung tuhod ko may damage. Ito. Dito lang naman. Dito lang. Hindi buo. Dito lang. May konting punit sabi ng orthopedic. 7 years. Sa August, 7 years lang. Kasi yung stroke ko tsaka yung tuhod ko, magkasabay yan. Magkasabay. 1 day lang ang difference yan. Nagpunta ako sa hospital ngayon. Kinabukas na bumalik ako sa hospital. Ganun lang yan. Pero sa awat tulong ng Diyos, malakas. Sige po. God bless us all. Lagi kayong magdasal kaibigan. Lalo na nagkakaroon ng giyera sa Middle East, sa Amerika, at Iran, at saka Israel. Ang tataas ng bilihin ngayon. Pray lang kayo ng pray, kaibigan. Sige po.